Let's be honest, family is about standards. Sobrang bait na ng pamilya Soriano para tanggapin ang isang probinsyana. Pero to bring this dirt into our grand wedding? Security, please escort this woman out. Nakakahiya. Baka madumihan pa ang mga bisita natin. Ang boses ni Doña Ofelia ay tila haplit ng latigo na bumasag sa karingalan ng ballroom. Hawak niya ang mikroponong nagniningning sa mga diamante habang ang kanyang ngiti ay nananatiling matamis ngunit puno ng lason. Sa gitna ng entablado, ang mga daliri ni Francelia ay nananatiling nakalapat sa balikat ng kanyang ina. Suot ang pinakamahal na telang sutla na lapat sa kanyang katawan. Nakayuko ang dalaga habang maingat na inaayos ang gusot sa lumang binalabal ni Aling Magda. Isang mumurahing tela na pinagpuyatang tahiin ng matanda para sa espesyal na araw na ito. Ang amoy ng sampagita at malinis na hanging bukid na nagmumula sa suot ni Aling Magda ay tila nilalamon ng mapanghimasok na halimuyak ng mamahaling pabango at alak na bumabalot sa buong silid. Isang malalim na panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Francelia patungo sa kanyang gulugod. Ang lamig na nagmumula sa mga aircon ng hotel ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa tindi ng pagkamuhi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa dumi ng katotohanang dahan-dahang bumubukas sa kanyang harapan. Ang mga kamay ni Aling Magda, na puno ng kalyo mula sa pagbubungkal ng lupa, ay nanginginig na itinakip ng matanda sa kanyang mukha. Ang bawat linyang malalim sa kanyang palad ay nagsasalaysay ng hirap na pinagdaanan niya upang palakihin ang anak. Ngunit sa gabing ito, ang mga kalyong yun ang naging mantsa sa paningin ng mga Soriano. Unti-unting umurong ang matanda. Ang kanyang mga murang tsinelas na pilit itinago sa ilalim ng saya ay tila sumasamo sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Nais niyang maglaho, nais niyang maging kasing liit ng alikabok upang hindi na maging sanhi ng kahihiyan para sa kanyang anak. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Francelia. Tumingin siya sa lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig. Sa harap ng dambana, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Si Miguel Alejandro Soriano ay nakatayo lamang doon. Nakayuko ang lalaki, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling mga sapatos na yari sa balat ng buhaya. Sa halip na lumapit upang protektahan ang kanyang asawa at biyenan, mas pinili niyang ayusin ang kanyang kurbata at umatras sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang pananahimik ay tila isang matalim na kutsilyong unti-unting humihiwa sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Ang lahat ng pagtitiyaga ni Francelia, ang bawat gabing inilaan niya sa pag-aasikaso sa negosyo at pamilya ng lalaki ay nagmukha na lamang isang malaking biro sa harap ng lahat. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na humahampas sa kanyang puso, na tila malalaking alon sa pampang. Ramdam niya ang hiya, isang uri ng hiyang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nasa harap niya na ang tanging yaman ay ang kanilang mga pangalang nakaukit sa buhangin. Hindi sumigaw si Francelia. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, dahil ang matinding sakit ay naging yelo na sa kanyang mga ugat. Sa harap ng mapanuring mga mata ng mga bisita, marahan niyang hinubad ang singsing na may malaking diamante mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng mamahaling metal nang lumapat ito sa ibabaw ng lamesang kristal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kasal. Matunog, matigas at walang buhay. Lumapit siya sa kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang mga kamay na nakasuot pa ng puting guwantes upang hawakan ang nanginginig na palad ni Aling Magda. Itinaas niya ang kamay ng ina at idiniit ito sa kanyang pisngi. Hinahayaan ang bawat kalyo na madama ang kanyang balat sa harap ng lahat ng mapang-aping titig. Ang mahaba at magarbo niyang belo ay tila naging isang pabigat. Walang pag-aalinlangan niyang inapakan
ang laylayan ng kanyang mamahaling gown, at sa isang mabilis na hakbang, ang marupok na tela ng puntas ay nagkapira-piraso sa sahig ng ballroom. Iniwan niya ang mga punit na tela at ang nangingintab na singsing sa gitna ng karangyaan. Inalalayan niya ang kanyang ina palabas. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang noo ay mataas. Ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay sumara ng may bigat na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob ng silid, nang masigurong wala na ang anino ni Francelia, agad na inilapag ni Doña Ofelia ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa, direkta sa tabi ng iniwang singsing. Let her go, Miguel. Huwag mong sayangin ang oras mo sa paghabol. Nakapirma na siya sa merger documents bago pa ang seremonya. We finally got what we wanted. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng luma at kakarag-karag na taxi ay tila mga luhang hindi mailabas ni Francelia. Ang loob ng sasakyan ay puno ng amoy ng luma at basang upuan. Isang matinding kabaligtaran sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa hotel na kanila lamang nilisan. Nakaupo si Aling Magda sa tabi niya, yakap-yakap ang sarili, habang ang binalabal na tahi sa kamay ay basang-basa na. Ang panginginig ng matanda ay hindi lamang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang tila nakatatak na sa kanyang balat. Ang marangyang gown ni Francelia ay nakasiksik sa masikip na espasyo ng taxi. Ang mga punit nitong dulo ay marumi na sa putik ng kalsada. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, isang hawak na puno ng pangako, ngunit walang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila mga saksi sa kanyang pagbagsak, ngunit sa bawat saglit ng katahimikan, ang kanyang kalooban ay unti-unti ring tumitigas gaya ng bakal. Anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi sana ako pumunta, kung hindi sana ako ganito, hindi ka sana nila ginanito. Ang pabulong na daing ni Aling Magda. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na tila siya ang may gawa ng kasalanan. Inay, please don't say that. Wala kayong maling ginawa. Sila ang may problema, hindi tayo. Sagot ni Francelia. Ang kanyang boses ay malamig at diretso, walang bahid ng pag-aalinlangan. I should have known better. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para matanggap nila tayo. But I was wrong. They don't deserve us. Binuksan ni Francelia ang kanyang cellphone at ang liwanag nito sa madilim na taxi ay nagpakita ng sunod-sunod na mga notification. Ang mga headlines sa social media ay mabilis na kumakalat. The runaway bride of the Sorianos. Agreed for more. The reason behind the cancelled nuptials. Ayon sa mga balita, siya raw ay tumakas dahil hindi na ibigay ang hininging karagdagang dote at ang kanyang ina ay pinalabas na isang manggagantat sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francelia. Doña Ofelia was fast. Alam ng matanda kung paano baluktutin ang katotohanan gamit ang pera at impluwensya. Ang bawat post at comment ay puno ng pangungutya sa kanila. Tinatawag silang social climbers at gold diggers. Ang bawat salita ay tila mga lason na pilit pumapatay sa dangal na ilang taon nilang iningatan. Grabe talaga sila, Francelia. How could Miguel let this happen? Tahimik lang siya doon habang sinusumpa tayo ng mga tao. Patuloy ni Aling Magda, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa labas, sa dilim ng Maynila. He's a coward, Inay. He chose his inheritance over his dignity. Pero hayaan natin silang magdiwang ngayon. Hayaan nating isipin nilang nanalo sila. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang maliit at lumang apartment sa Pasay, kung saan pansamantalang nananatili si Aling Magda. Ang tunog ng ulan sa bubong ng taxi ay tila isang malungkot na musika ng kanilang pag-alis. Habang pababa sila, ang mabigat na tela ng gown ni Francelia ay lalong bumigat dahil sa tubig. Hila-hila siya pababa, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Sa loob ng maliit na silid,
Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, kinuha ni Francelia ang kanyang bag. Sa loob nito, nakatago ang isang lumang litrato. Isang litrato niya, kasama ang isang lalaking may awtoridad at malalim na tingin. Don Sergio Villarreal. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lumang mesa. Walang pangalan ang tumatawag, ngunit ang numero ay kabisado ng kanyang puso. Sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan. "The show is over, Hija. Are you ready to come home?" Ang boses sa kabilang linya ay mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Francelia. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kama, pagod, at tila nawalan na ng pag-asa sa buhay. Ang apoy sa loob ni Francelia, ang apoy na pilit niyang itinago sa loob ng mahabang panahon para maging isang masunuring asawa, ay muling nag-alab. "Yes, Papa, I'm coming home. But I want everything ready. I want them to realize that the dirt they threw away is the very thing that will bury them." Sa gitna ng isang harding puno ng mga puting rosas na tila mga birheng walang malay sa dumi ng mundo, nakaupo si Doña Ofelia. Ang kanyang suot na lace ay kasing puti ng kanyang mga bulaklak, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may lasang abo. Hawak niya ang isang tasa ng tsa na yari sa pinong porselana. Ang bawat higop ay tila isang ritual ng pagpapakitang tao sa harap ng mga kababaihan ng alta sosyedad. "You know, it breaks my heart. Akala ko talaga." Francelia was different. Tinanggap namin siya kahit wala siyang maipagmalaki. Utang na loob na lang sana, di ba? But some people are just born with greed in their blood. My poor Miguel is devastated. Hindi niya akalain na gagamitin lang siya para sa pera. Ang pahayag ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay pilit na nagdidilim sa kunwaring pighati. Ang mga panauhin ay tumatango. Ang kanilang mga buntong hininga ay puno ng huwad na pakikiramay. Sa kanilang mundo, ang dangal ay sinusukat sa kapal ng pitaka at ang mga tulad ni Francelia ay itinuturing lamang na mga aninong nagtatangkang humawak sa liwanag. Habang ang laso ng paninira ay kumakalat sa lungsod, ang sariwang hangin ng Batangas ay sumasalubong sa pagbabalik ni Francelia. Dito, sa lupang kinalakihan niya, ang amoy ng basang lupa at mga dahon ng kalamansi ang nagbibigay ng tunay na kapanatagan. Ang ingay ng mga kuliglig sa dapit hapon ay mas matamis pakinggan kaysa sa mga mapagkunwaring tawa sa Maynila. Tumayo si Francelia sa harap ng isang lumang salamin sa loob ng kanilang bahay kubo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang buhok na mahaba at itim, ang buhok na laging hinahaplos ni Miguel at sinasabing simbolo ng kanyang pagiging masunuring dalaga. Isang matalim na gunting ang kinuha niya mula sa aparador. Ang malamig na bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang tunog ng paggupit sa makapal na hibla ng buhok ay tila pagpunit sa lahat ng kadenang nagtali sa kanya sa pamilya Soriano. Isa-isang nahuhulog ang mga liyab ng itim na buhok sa sahig, tila mga tuyong dahon na wala ng silbi. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang ulo ay unti-unting naglalaho, pinalalitan ng isang uri ng gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang matapos, ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang maamong si Francelia. Ang kanyang mga mata ay mas matalim. Ang kanyang panga ay mas matatag. Ang amoy ng mamahaling hairspray na huling ginamit sa hotel ay tuluyan ng napalitan ng amoy ng kalikasan at determinasyon. Hindi na ako ang babaeng kayang tapak-tapakan ninyo. Ang bawat sentimong kinuha ninyo sa amin, babayaran ninyo ng higit pa sa yaman. Ang bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang bagong gupit na buhok. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kawayang bakod. Ang gulong nito ay humukay sa malambot na lupa, at ang paghinto nito ay nagbigay ng isang uri ng babala sa katahimikan ng bukid. Bumukas ang pinto
at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang dekalibring bag na puno ng mga dokumento. Attorney Leon Barameda. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tila isang rebultong gawa sa marmol. Lumapit siya kay Francelia at bahagyang yumukod bilang paggalang. Good evening, Madam President. I have the files. Soriano Foods is more fragile than we thought. They are desperate for the merger because their export permits are about to be revoked due to fraud. Ang diretsong ulat ng abogado. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Francelia. Kinuha niya ang folder at naramdaman ang gaspang ng mga papel. Ang mga papel na magsisilbing mitya ng pagsabog ng kaharian ng mga Soriano. So, they wanted to use me as their shield? Well, Attorney Leon, tell them that the shield is gone. Now, they are facing the sword. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at lumabas si Aling Magda. May dalang tray ng kape. Nang makita ang kanyang anak na maikli na ang buhok at ang misteryosong lalaking nasa harap nito, nabitawan niya ang isang platito. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila isang hudyat na ang katahimikan ng Batangas ay tapos na. Ang bago ay nagsisimula na. Ang hanging pumasok sa bintana ng kubo ay tila may dalang babala ng paparating na unos. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang bawat pahina ng dokumentong inilatag ni Attorney Leon sa ibabaw ng lamesang gawa sa nara ay tila mga kalansay na unti-unting lumalabas mula sa madilim na aparador ng pamilya Soriano. Ang amoy ng tinta at bagong imprentang papel ay humahalo sa amoy ng barakong kape. Isang kombinasyon na nagpapakita ng pait ng katotohanan kanila ngayong kinakaharap. Huminga ng malalim si Francelia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na gilid ng isang bank statement. Ramdam niya ang lamig ng papel, kasing lamig ng puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. Madam, look at page 15. It's not just about the failed export quotas. Soriano Foods is drowning in 500 million pesos of debt. Ang masaklap, they used your credentials as an agricultural consultant para makakuha ng panibagong credit line mula sa mga rural banks. They misrepresented your involvement to make the banks believe na may solid backup ang mga bogus projects nila. Ang paliwanag ni Attorney Leon, ang kanyang boses ay nananatiling patag, ngunit puno ng talim. So, the wedding wasn't just for social standing, it was a financial exit strategy. Ang bulong ni Francelia. Isang matinding gigil ang gumapang sa kanyang dibdib, tila isang apoy na gustong sumabog ngunit pinipigilan ng kanyang katuwiran. Inilipat niya ang pahina at doon, sa ilalim ng isang maanumalyang kontrata para sa organic certification, ay nakita niya ang isang pamilyar na pirma. Isang pormadong sulat na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwing nakikita niya ito sa mga love letters at bulaklak. Miguel Alejandro Soriano. Ang pirma ng lalaking nangako ng katapatan ay naroon, katabi ng mga palsipikadong ulat tungkol sa mga peking ani ng mga magsasaka. Ginamit nila ang pangalan ni Francelia upang bigyan ng dangal ang kanilang mga pandaraya. Ang bawat gabi ng kanyang pagpupuyat para tulungan ang negosyo ng mga Soriano ay naging bala lamang para sa kanila upang mas lalo siyang mabaon sa kasalanang hindi niya ginawa. They planned this from the start, Leon. The wedding was supposed to be the final seal. Once I signed the merger documents as his wife, all these liabilities would have been shared with the Villarreal assets I secretly manage. They wanted to drown me with them. Ang dagdag ni Francelia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na tila dalawang baga sa gitna ng kadiliman. Exactly, madam. But they made one huge mistake. Hindi nila alam na ikaw ang mismong nasa likod ng Villarreal Agribank. They thought they were trapping a provincial girl with a good name, not the owner of the very institution na humahawak sa mga utang nila. Tugon ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Narinig ni Francelia ang marahas na paghinga mula sa likuran.
Si Aling Magda ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang tray na dala niya kanina ay nanginginig sa kanyang hawak, at ang mga tasa ng kape ay nag-uumpugang, tila mga ngiping nanginginig sa takot at galit. Anak, ganoon ba sila kasama? Ginamit ka lang ba nila para sa pera? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang iyak ng sugatang ibon. Tumayo si Francelia at nilapitan ng kanyang ina. Kinuha niya ang tray mula sa mga nanginginig na kamay nito at maingat na inilapag sa sahig. Niyakap niya ang matanda. Dinaramdam ang bawat hikbi nito na tila isang latigo sa kanyang konsensya. Ang hiya na naramdaman nila sa hotel ay napalitan ng isang mas malalim na uri ng sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkatiwalaan ng kanilang buhay. Don't cry, Inay. This is not our shame anymore. This is their crime. Ang bulong ni Francelia sa tenga ng ina, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakatitig sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Madam, anong gagawin natin sa mga files na ito? Should I file the case now? Tanong ni Attorney Leon. Tumingin si Francelia sa labas ng bintana sa kadiliman ng mga bukid na tila naghihintay ng hustisya. Ang amoy ng paparating na ulan ay lalong tumitindi, nagbabadya ng isang malaking paglilinis. No, Leon, not yet. I want them to feel the height of their success first. I want them to announce their expansion. I want them to invite everyone. Let them build their throne made of lies. Because when the time comes, I will be the one to pull the ground from beneath them. Isang biglang pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang malakas at tila nagmamadaling paghampas sa kawayang pinto ng kubo. Ang bawat tunog ay tila isang babala na ang kaaway ay nasa pintuan na. Ang bawat paghampas sa pinto ay tila isang babala ng isang hayop na nagtatangkang pumasok sa isang payapang kuta. Nang buksan ni Francelia ang pintuan, ang hanging pumasok ay may dalang amoy ng mamahaling alak at basang kalsada. Doon, sa ilalim ng ambon, nakatayo si Miguel Alejandro Soriano. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo ngayon. Ang kanyang mamahaling polo ay may mga mantsa ng putik. At ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula na tila galing sa isang mahabang gabi ng pag-iyak o marahil ay pag-inom. Ang kanyang hitsura ay isang perpektong larawan ng isang lalaking nagdurusa. Isang anyong dinisenyo upang pukawin ang awa ng sino mang makakakita sa kanya. Francelia, thank God I found you. Sobrang nag-alala ako. I've been driving for hours just to find this place. Ang boses ni Miguel ay nanginginig, puno ng emosyong tila galing sa isang eksena sa pelikula. Hindi gumalaw si Francelia. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na puno ng nara na hindi natitinag ng hangin. Tiningnan niya ang mga sapatos ni Miguel, ang balat ng boya na ngayon ay nababalot na ng putik ng Batangas. Walang pasabing pumasok si Miguel sa loob ng kubo, hindi man lang nag-abalang magpunas ng paa. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng maduming bakas sa malinis na sahig na kawayan na kakalampas lang ni Aling Magda. Francelia, please hear me out. Yung nangyari sa wedding, it wasn't my choice. You know how my mom is, right? Sobrang traditional niya. If I shouted back at her, mas lalong gugulo ang lahat. I was just trying to protect you from more humiliation. Ang pagpapatuloy ni Miguel habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Francelia. Binitawan ni Francelia ang kanyang kamay nang may dahan-dahan ngunit may kasamang matinding pandidiri. Naglakad siya patungo sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Tubig na galing sa banga. Mainit-init pa dahil sa bagong kulo. Inilapag niya ito sa harap ni Miguel. Ang simpleng basong plastik ay tila isang insulto sa mga kamay ng lalaking sanay sa kristal. Uminom ka muna, Miguel.
Mukhang pagod na pagod ka sa pag-arte. Ang malamig na wika ni Francelia. Natigilan si Miguel, ngunit mabilis niyang naitago ang pagkahiya sa likod ng kanyang mapagkunwaring mukha. How can you say that? Mahal kita, Francelia. Everything I did para sa future natin yon. I just need a little more time para ayusin ang lahat. Mom will eventually calm down at maibabalik natin ang lahat sa dati. Habang nagsasalita siya, hindi namamalayan ni Miguel na ang kanyang paa ay nakatapak na sa isang maliit na pasong nasa tabi ng mesa. Ang pasong kinalalagyan ng mga bagong sibol na punla ni Aling Magda. Ang maliliit na dahon ay nadudurog sa ilalim ng kanyang mabigat na sapatos, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa kanyang sariling interes. At yung merger, Francelia, the bank is asking for your signature. It's just a formality, di ba? Para ma-release na ang funds at matuloy ang expansion ng Soriano Foods. If you sign it now, I can prove to my mom na you are the best partner for me. Please do this for us. Ang pagsusumamo ni Miguel habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang muling makakapanloko. Dito na naramdaman ni Francelia ang isang uri ng gigil na hindi niya mailarawan. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang pandinig. Ang lalaking ito ay hindi pumunta para humingi ng tawad sa kanyang ina. Pumunta siya para iligtas ang kanyang sariling bulsa. Tiningnan ni Francelia ang nadurog na punla sa ilalim ng sapatos ni Miguel. Ang bawat punlang iyon ay simbolo ng pag-asa ng kanyang ina. At gaya ng dati, walang pakundangan itong tinatapak-tapakan ng mga Soriano. So, it's still about the merger, Miguel? Ang tanong ni Francelia. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang labaha. It's for our future, Francelia. Don't you want to be part of the most powerful agricultural family in the country? Just sign the guarantee documents and everything will be okay. Sagot ni Miguel, ang kanyang tunay na kulay ay uent-unti nang lumalabas sa likod ng kanyang maskara. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Francelia. Tumingin siya kay Attorney Leon na kanina pa nakamasid sa dilim ng kabilang silid. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Miguel. Sige Miguel, I will give you exactly what you want. I will sign those papers. Ang sabi ni Francelia. Nabuhayan ng loob si Miguel, ang kanyang mga mata ay kuminang sa tagumpay. I knew it. I knew you still love me. Pero sa isang kondisyon, ang dagdag ni Francelia, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa lalaki. I want to be the one to present the expansion plan in your grand press conference next week. I want everyone to see who exactly is standing behind Soriano Foods. Of course, that's a great idea. Mom will be so impressed. Ang masayang sagot ni Miguel, hindi namamalayan na ang hukay na kanyang hinukay para sa iba ay siya na palang lalagpakan niya. Nang makaalis si Miguel, naiwan ang amoy ng putik at kasinungalingan sa loob ng kubo. Lumabas si Aling Magda mula sa kusina. Tiningnan ang nadurog niyang mga punla at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak. Anak, bakit mo gagawin yon? Bakit mo sila tutulungan? Ang tanong ng matanda na may halong takot. Humarap si Francelia sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin sa gitna ng unos. Inay, hindi ko sila tutulungan. Bibigyan ko lang sila ng lubid na gagamitin nila para ibigti ang kanilang sariling dangal. Ang sikat ng araw sa gitna ng bukid ay tila isang nagbabagang bakal na dumadarang sa balat ng mga magsasaka. Ngunit ang init na ito ay wala pa sa kalahati ng apoy na unti-unting tumutupok sa puso ni Francelia. Sa bawat hakbang niya sa tuyot na lupa ng Batangas, ang amoy ng lason mula sa mga kemikal na ipinipilit gamitin ng Soriano Foods ay sumasama sa hangin. Isang masangsang na paalala ng korupsyong namamayani sa ilalim ng kanilang pangalan. Huminto si Francelia sa tapat ng isang maliit na dampa kung saan nakaupo si Mang Teroy, ang pinakamatandang magsasaka sa kanilang baryo. Ang mga kamay ng matanda
ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong papel, isang kontratang puno ng mga teknikal na salitang hindi nito maintindihan. Ngunit ang epekto ay malinaw. Ang kanilang lupain ay uant-unti ng kinukuha ng mga Soriano kapalit ng napakaliit na halaga. Ija, pasensya ka na. Alam ko namang magiging asawa ka na ng mga Soriano noon, kaya kami nagtiwala. We thought, since ikaw ang magiging bosses namin doon, hindi kami lalamangin. We signed it because of you, Francelia. Ang sabi ni Mang Teroy, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa dangal ni Francelia. Ang hiya na naramdaman niya sa ballroom ay naging isang malalim na sugat ng pagsisisi. Ginamit siya. Ginamit ng pamilya Soriano ang kanyang magandang reputasyon at ang pagmamahal ng mga magsasaka sa kanya upang bitagin ang mga inosenteng tao sa isang habambuhay na utang. Tumingin si Francelia sa mga basket ng gulay na nakasalansan sa gilid. May mga nakadikit na ritong sticker na kulay berde at ginto. May nakasulat na Premium Organic, Soriano Export Quality. Ngunit alam ni Francelia ang totoo. Ang mga gulay na yon ay binili sa mga magsasaka sa halagang barya. Pinilit na palakihin gamit ang mga murang pestisidyo. At ngayon ay lalaki pa ng pekeng sertipikasyon upang ibenta sa ibang bansa sa napakataas na presyo. Isang matinding gigil ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang siya ang biktima rito. Ang buong komunidad na nagpalaki sa kanya ay ginagawa ring kasangkapan sa kasalanan ng mga Soriano. Ang bawat patak ng pawis ni Mang Teroy ay nagiging pera sa bulsa ni Doña Ofelia habang ang matanda ay walang pambili kahit man lang ng gamot sa kanyang rayuma. Mang Teroy, itabi niyo ang papel na yan. Huwag na huwag kayong pipirma sa kahit anong karagdagan pang dokumento. I promise you, ibabalik natin ang lahat ng nawala sa inyo. Ang matatag na wika ni Francelia. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinial ang numero ni Attorney Leon. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng pusong uhaw sa katarungan. Leon, start the process, now. Stop all the credit lines connected to the Soriano expansion. I want the audit team to check the organic certifications of their current stock in the warehouse. Don't leave any stone unturned. Ang utos ni Francelia, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang espada. Are you sure, madam? This will trigger a massive collapse for them. Baka madamay ang reputasyon mo as their consultant. Paalala ng abogado sa kabilang linya. My reputation is already tarnished by their lies, Leon, but I will not let them destroy the lives of these farmers. Freeze everything! Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lupa sa ilalim ng sariling mga paa. I want them to choke on their own greed. Ibinaba ni Francelia ang telepono at tumingin sa malawak na bukirin. Ang amoy ng paparating na ulan ay lalong tumitindi. Isang babala na ang langit ay nakikinig sa kanyang panawagan. Ang giyera ay hindi na lamang tungkol sa isang naudlot na kasal. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong walang boses na ipinagtanggol ng mga kamay na dati ay puro kalyo rin sa paggawa. Sa loob ng mansyong Soriano, ang halimuyak ng lavender at peppermint mula sa mga mamahaling langis ay bumabalot sa silid. Tila isang tangka na itago ang amoy ng kabulukan ng kanilang mga lihim. Nakahiga si Doña Ofelia sa kanyang recliner. Ang kanyang balat ay dahan-dahang hinahaplos ng malamig na hangin mula sa aircon, habang ang isang masahista ay maingat na pinipiga ang kanyang mga pagod na kalamnan. Ang bawat sulok ng silid ay nagniningning sa ginto at kristal. Isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na kanilang ninakaw. Hawak ng matanda ang isang tasa nang saan ay yari sa pinong porselana. Ang mainit na singaw nito
ay humahalo sa lamig ng silid. Ang kanyang mukha ay payapa, kampante sa paniniwalang ang lahat ay ayon pa rin sa kanyang plano. Mom! Mom! We have a huge problem. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagresulta sa paglipad ng mga kurtinang sutla na tila mga pakpak ng ibon na nagugulat sa isang putok. Pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis na hindi kayang patuyuin ng aircon. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila lulubog sa isang kumunoy na hindi niya matakasan. Utang na loob, Yira Miguel. Can't you see I'm relaxing? Learn some poise, please. Hindi ka na bata. Ang malamig na puna ni Doña Ofelia, hindi man lang nag-aabalang imulat ang kanyang mga mata. Mom, this is serious. 3 of our major creditor banks just called. They are freezing our operational accounts. At yung expansion loan na inaasahan natin, it was denied just 10 minutes ago. Ang pasigaw na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dahan-dahang iminulat ni Doña Ofelia ang kanyang mga mata. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang gumalaw, naglikha ng maliliit na alon sa ibabaw ng kulay pintong likido. That's impossible. We have the collateral at nakuha na natin ang signature ni Francelia sa guarantee papers. What are they saying? They are saying there's an ongoing audit. Someone filed a report about our organic certifications. Sinasabing palsipikado raw ang mga documents natin. All our export shipments in the warehouse, they are under hold orders now. Ang paliwanag ni Miguel, habang pilit na kinukuha ang kanyang hininga, na tila ba ang hangin sa loob ng mansyon ay uant-unti nang nauubos. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila ba isang humahalakhak na multo sa dilim. Tiningnan ni Doña Ofelia ang kanyang tasa ng tsa. Ang bawat panginginig ng kanyang kamay ay nagpapakita sa pagyanig ng tsa, kung saan ang kanyang sariling refleksyon ay tila naging isang halimaw na puno ng takot. Ang init ng porselana ay hindi na sapat upang painitin ang kanyang mga daliri na ngayoy kasing lamig na ng yelo. Check the suppliers. Reach out to the South Supply Chain. Siguraduhin mong hindi tayo maiiwanan ng mga producers natin. Ang utos ni Doña Ofelia, bagamat ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng dati. They already cut us off, Mom. Lahat sila. Sabi nila, may mas malaking buyer na kumuha ng exclusive rights sa lahat ng ani sa Batangas at Laguna. We have no products to ship, and we have no money to pay our current debts. Ang sagot ni Miguel, ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Sino? Sino ang may kakayahang gawin ito sa loob lamang ng ilang oras? Sino ang may sapat na yaman upang sakalin ang Soriano Foods nang hindi man lang naglalabas ng tunog? Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Pumasok ang sekretary ni Doña Ofelia. Ang mukha nito ay puno ng takot, habang hawak ang isang tablet. Madam, we just received a formal notice. Isang investment group ang bumili ng lahat ng outstanding bonds at utang ng Soriano Foods mula sa mga secondary lenders. They are calling for an immediate payment of the total balance of 400 million pesos within 24 hours. Halos mabitawan ni Doña Ofelia ang kanyang tsa. Ang refleksyon niya sa tasa ay tuluyan ng nagkabitak-bitak. Anong investment group? Who owns them? It's the Villarreal Agribank, Madam, and their CEO just sent a message. Sabi niya, the dirt you discarded is now the hand that holds your life. Sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel, ang amoy ng mga sariwang liryo ay humahalo sa amoy ng bagong wax ng sahig. Isang karingalang tila pilit na itinatayo sa ibabaw ng gumigibang pundasyon. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagkakalat ng liwanag na kasing talim ng mga diamanteng suot ni Doña Ofelia. Ngunit ang bawat ningning nito ay hindi sapat upang itago ang panginginig
ng kanyang mga kamay. Ang matanda ay nakasuot ng isang kulay gintong terno. Ang bawat tahi ay sumasalamin sa yaman na pilit niyang pinanghahawakan. Ngunit sa likod ng makapal na kolorete, sa kanyang mukha, ang malalamig na butil ng pawis ay dahan-dahang gumuguhit, tila mga luhang hindi niya mapigilan. Tumingin siya sa mga hanay ng mga upuan. Marami ang bakante, lalo na ang mga pwestong nakalaan para sa mga kinatawan ng malalaking bangko at mga dayuhang mamumuhunan. Ang bawat bakanting upuan ay tila isang malaking sugat sa kanyang pagkatao. "Mom, we have to start. The media is getting restless. Bakit wala pa yung representative ng Villarreal Bank?" Sabi nila, pupunta sila rito to discuss the buyout terms. Ang pabulong na tanong ni Miguel, ang kanyang boses, ay puno ng kaba na hindi kayang itago ng kanyang pormadong barong. "Just stay calm, Miguel. Smile for the cameras. We need to look like we're still in control. Pag naramdaman nilang mahina tayo, mas lalo tayong kakainin ng mga buwayang yan." Ang mahinang sagot ni Doña Ofelia, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pinto ng ballroom. Umakyat si Miguel sa entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa bawat galaw niya. Sa harap ng mikropono, nagsimula siyang magsalita tungkol sa bagong bukas ng Soriano Foods, tungkol sa dangal at katapatan sa pagsasaka, at tungkol sa pagpapahalaga sa mga magsasaka. Isang matinding gigil ang mararamdaman ng sinumang nakakaalam ng katotohanan. Ang bawat salitang binitawan ni Miguel ay tila isang malaking insulto sa lahat ng mga taong niloko at tinapakan nila. Nagsasalita siya tungkol sa katarungan habang ang kanyang sariling mga kamay ay puno ng dumi ng korupsyon. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng mapagkunwaring determinasyon, ngunit sa bawat sandali, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa dulo ng silid, naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng unos. Our expansion project is not just about profit. It's about building a legacy of integrity. Soriano Foods will always be a beacon of hope for our agricultural partners. Ang pagtatapos ni Miguel, habang ang ilang mga bayarang tagapalakpak ay nagsimulang magbigay ng ingay na tila ba isang huwad na parangal. Ngunit ang palakpakan ay biglang huminto. Isang malamig na katahimikan ang mabilis na kumalat sa buong silid, tila isang hamog na pumapatay sa lahat ng liwanag. Ang dambuhalang pintuan sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog, walang pagsigaw, ngunit ang bawat taong naroon ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Isang babae ang pumasok. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng punit-punit na gown at bakas ng luha. Si Francelia ay nakasuot ng isang itim na power suit. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang matatalim na mata. Ang bawat hakbang niya sa alpombra ay tila isang pintig ng hustisyang matagal nang hinihintay. Sa likuran niya, sina attorney Leon at Don Sergio Villarreal ay naglalakad ng may awtoridad, tila mga bantay ng isang reyna. Ang amoy ng sampagitan na dala ni Francelia ay tila pumatay sa lahat ng amoy ng lavender at lirio sa loob ng silid. Ito ang amoy ng lupa, ang amoy ng katotohanan. Napabitaw si Miguel sa mikropono. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ang mukha ni Doña Ofelia ay tuluyan ng nawalan ng kulay, tila isang rebultong gawa sa chalk na handa nang gumuho sa isang hipi ng hangin. Lumakad si Francelia patungo sa gitna ng entablado. Hindi siya tumingin sa mga kamera, hindi siya tumingin sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 2 taong nasa harap niya. Ang mga taong nagtangkang itapon siya sa basura, hindi alam na siya pala ang mismong may-ari ng lupang kanilang kinatatayuan. The legacy of integrity, Miguel. That's a big word for someone who builds his dreams on stolen lands and fake certifications. Ang boses ni Francelia ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na kayang magpabagsak sa pinakamataas na pader ng kasinungalingan.
Inilabas ni Attorney Leon ang isang itim na folder at inilatag ito sa podium sa harap ng mga nakatutok na lente ng mga reporter. I am Francelia Amara Villarreal, CEO of Villarreal Agribank, and I am here to personally oversee the foreclosure of Soriano Foods. Ang liwanag ng mga spotlight na kanina ay nagbibigay ng ningning kay Miguel ay tila naging mga naglalagablab na sulo na tumutupok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng entablado, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang batong nakadagan sa dibdib ng bawat naroon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Ofelia ay unti-unting nilalamon ng amoy ng malalamig na pawis na namumuo sa kanyang noo, isang masangsang na palatandaan ng takot na hindi kayang itago ng kahit anong tatak ng kolorete. Huminga ng malalim si Francelia. Ang bawat hibla ng kanyang itim na suit ay tila baluti ng isang mandirigmang galing sa mahabang labanan. Tumingin siya sa dambuhalang screen sa likuran. Ang screen na kanina ay nagpapakita ng mga huwad na pangarap ng Soriano Foods. Sa isang kumpas ng kamay ni Attorney Leon, ang mga larawan ng luntiang bukid ay napalitan ng mga itim na numero, mga pulang marka ng babala, at mga dokumentong may selyo ng kawanihan ng rentas internas. This is the reality behind the curtain, everyone. Ang boses ni Francelia ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ninyong haligi ng agrikultura ay isa lamang hungkag na kaharian. 600 million pesos in unpaid taxes, systematic fraud in organic certifications, and thousands of hectares of land acquired through illegal foreclosure of small farmers. Ito ba ang legacy na sinasabi mo, Miguel? Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magningning ng mas mabilis. Tila mga kidlat na tumatama sa nagluluhang mukha ni Miguel. Ang bawat click ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang dangal. Sinubukan ni Miguel na humakbang patungo kay Francelia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pilit na inaabot ang laylayan ng suit ng dalaga. Isang huling pagsamo ng isang taong nalulunod. Francelia, please, talk to me in private. This is a misunderstanding. We can fix this together, right? Remember our plans? Remember the love? Ang pabulong na pagsamo ni Miguel habang ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francelia. Hinubad niya ang kanyang gintong relo at dahan-dahang inilapag sa podium. Tila ba ayaw na niyang madumihan pa ng oras na kasama ang lalaki. The only thing I remember, Miguel, is the silence you gave me when my mother was being insulted. The only thing I remember is how you used my name to steal from the people who trusted me. Love. You don't even know the meaning of that word. You only love the power my signature could give you. Ang sagot ni Francelia. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na saktan. Sa ibaba ng entablado, si Doña Ofelia ay tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen, sa mga ebidensyang nagpapakita ng kanyang sariling mga kamay na pumipirma sa mga ilegal na dokumento. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang katusuhan na dati ay kanyang sandata ay naging isang lason na ngayon ay uunat-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Madam, this is not just about the money. Ani Attorney Leon habang humahakbang pasulong, hawak ang isang dekalibreng tablet na nagpapakita ng mga video ng mga magsasakang umiiyak habang kinukuha ang kanilang mga kagamitan. The National Bureau of Investigation has been monitoring your transactions for months. We have the witnesses, we have the paper trail. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom. Isang pangkat ng mga lalaking naka-Amerikana na may mga tsapa ng gobyerno ang pumasok. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na marmol. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng karingalan. Miguel Alejandro Soriano,
Doña Ofelia Soriano, you are under arrest for multiple counts of estafa, tax evasion and violation of the Agricultural Land Reform Code. Ang deklarasyon ng opisyal habang inilalabas ang mga kulay pilak na posas. Ang mga posas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, kasing talim ng mga matang nakatingin sa kanila. Sa harap ng lahat ng mga mamamahayag, sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila, ang mga kamay ni Miguel ay pilit na pinagsama at kinabitan ng bakal. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat, isang pakiramdam na hinding-hindi niya malilimutan, ang pakiramdam ng pagiging isang kriminal. Kinuha ni Francelia ang sing-sing na may malaking diamante mula sa kanyang bulsa. Ang sing-sing na ibinigay ni Miguel noong gabi ng kanilang kasunduan. Inilapag niya ito sa tabi ng mikropono. Ang diamante ay nagniningning pa rin, ngunit para sa lahat ng naroon, ito ay tila isang piraso ng basag na bote na wala ng halaga. Ito ang huling alaala ng iyong kasinungalingan, Miguel. Sa mundong itinayo niyo sa dumi, tanging ang dumi rin ang matitira sa inyo. Ang huling wika ni Francelia. Tumalikod siya at naglakad palabas ng entablado. Hindi man lang nilingon ang mga pagsigaw ni Doña Ofelia na ngayon ay pilit na nakikipagbuno sa mga pulis. Ang amoy ng laya ay mas matamis kaysa sa anumang pabango sa silid na yon. Ang bawat hakbang ni Francelia ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban, habang sa likuran niya, ang imperyo ng mga Soriano ay tuluyan ng gumuho, naging mga abo sa hangin ng katarungan. Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ng mga Soriano ay tila isang malupit na saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa buhangin. Ang dambuhalang pintuang ginto na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay napalibutan na ngayon ng dilaw na tape na may tatak ng batas, isang harang na hindi kayang tinalo ng anumang kapal ng pitaka. Ang amoy ng tuyong damo at mainit na semento ay humahalo sa alikabok na nililikha ng mga sasakyan ng mga awtoridad. Habang ang mga usisero at mamamahayag ay nag-aabang sa labas ng bakod na tila mga buwitre sa dapit hapon. Lumabas si Doña Ofelia mula sa kanyang dambuhalang pinto, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang kulay gintong terno ay gusot-gusot na. Ang bawat tahi nito ay tila bumibigay na rin sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, tumatangging tanggapin ang katotohanang ang bawat gamit sa loob ng bahay na iyon, mula sa mga kristal na chandelier hanggang sa mga antigong mesa ay hindi na sa kanya. Madam, please move forward. Huwag na nating itong gawing mas skandal sa harap ng mga kameras. Ang utos ng isang babaeng pulis habang hawak ang braso ng matanda. This is my house. I built this. Wala kayong karapatang hawakan ako ng ganyan. Where is my lawyer? Miguel, gawin mo ang paraan. Ang pagsigaw ni Doña Ofelia, ang kanyang boses ay tila isang basag na kampanang pilit na umaalingaw-ngaw sa kawalan. Sa likuran niya, si Miguel ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa likuran ng malamig na posas. Ang bawat hakbang niya sa makinis na baitang ng kanilang hagdanan ay tila isang pagbagsak sa isang madilim na hukay. Nang itinaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Francelia na nakatayo sa tabi ng kanyang itim na sasakyan, ilang metro lamang ang layo mula sa gate. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ng dalaga, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaang kailanman ay hindi naranasan ni Miguel. Francelia, please, maawa ka kay Mama. She's old. Hindi niya kakayanin sa kulungan. Can we talk about this? Please, I'll do anything. Just help us one last time. Ang pagmamakaawa ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Tumingin si Francelia sa lalaki, ngunit walang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan ang namamayani sa kanyang mukha. The only thing you can do now, Miguel, is to face the truth. Ang awa ay hindi ibinibigay sa mga taong walang pakundangan,
sa pagtapak sa iba. You are not losing your house because of me. You are losing it because of what you did to people like my mother and Mang Teroy. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Francelia. Isang malakas na hangin ang umihip, nagpadala ng alikabok sa mukha ni Doña Ofelia. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang suot na mamahaling takong ay tumama sa gilid ng marmol na baitang at sa isang iglap, ang matanda ay natumba sa sahig. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa maruming semento, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mga diamante ay tumama sa lupa na tila mga mumurahing bato. Walang sino mang lumapit upang tulungan siyang tumayo agad. Ang mga pulis ay nanatiling nakahawak lamang sa kanyang mga braso upang hindi siya tuluyang gumulong. Ang mga dating kasambahay na kanina pa nakamasid sa gilid ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay walang bakas ng pakikiramay. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling alaala ng pagmamalupit at paghamak mula sa matandang babaeng ngayon ay nasa lupa. Look at me! Tulungan niyo ako! Ang sigaw ni Doña Ofelia habang pilit na bumabangon, ang kanyang mukha ay may mantsa na ng dumi at luha. Ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang bawat paghihirap ang sumasagot sa kanyang mga hiling. Ang karingalan na dati ay kanyang ginagamit upang manliit ng iba ay naging isang malaking kulungan na ngayon ay nagpapakita ng kanyang pagiging wrong twitch. Tumingin si Francelia sa kanyang relo. Tapos na ang oras ng paniningil. Isinakay na ng mga awtoridad ang mag-ina sa magkahiwalay na sasakyan. Habang umaandar ang mga sasakyan palayo sa mansyon, tila ba dinala rin nito ang lahat ng bigat na nararamdaman ni Francelia sa loob ng maraming taon. Leon, it's done. Let's head back to Batangas. I want to see the fields. Gusto kong makalanghap ng hangin na walang halong amoy ng kasinungalingan. Ang sabi ni Francelia habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Yes, Madam President. Everything is arranged. Ang mga lupain ay formal nang ibabalik sa mga magsasaka bukas, tugon ng abogado. Habang lumalayo ang sasakyan ni Francelia mula sa guho ng pamilya Soriano, ang amoy ng sampagita sa loob ng kanyang kotse ay tila nagpapaalala sa kanya na sa bawat pagtatapos ng gabi, laging may pagsikat ng araw na puno ng katarungan. Ang bawat hakbang patungo sa bukid ay isang hakbang patungo sa kanyang tunay na tahanan. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay tila isang malambot na haplos ng isang inang nagpapatulog sa kanyang anak. Sa bawat paghinga ni Francelia, ang amoy ng basang lupa at sariwang dahon ng kape ay dahan-dahang nagbubura sa masangsang na alaala ng usok at polusyon ng Maynila. Dito, sa gitna ng malawak na luntiang bukid, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng buhay, puno ng mga bulong ng kalikasan na nagbabadya ng isang bagong simula. Naglalakad si Francelia sa pagitan ng mga hanay ng mga pananim. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay napalitan na ng matitibay na bota. Sa kanyang tabi, si Don Sergio Villarreal ay naglalakad ng may marahang hakbang. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng maliliit na marka sa malambot na lupa. Ang matanda ay nakangiti. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila mga guhit ng isang mapayapang kasaysayan. Look at them, Hija. Ang mga magsasakang dati ay nakayuko sa takot. Ngayon ay tuwid na ang tindig. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga ninakawan nito. Ang mahinahong wika ni Don Sergio. Tumingin si Francelia sa dulo ng bukid. Doon, sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng mangga, nakatayo si Aling Magda. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot sa ballroom ng hotel. Nakasuot siya ng isang simpleng duster na bulaklakin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hawak niya ang isang basket na puno ng mga hinog na kamatis, mapupula, makinis, at mabibigat sa sustansya.
Isang pangkat ng mga kabataang magsasaka ang nakapaligid sa kanya, matamang nakikinig sa kanyang mga turo tungkol sa tradisyonal na paraan ng pagpupunla na hinaluan ng bagong teknolohiya mula sa Villarreal Agribank. Ang boses ni Aling Magda ay matatag, puno ng awtoridad na nagmumula sa mga dekada ng karanasan at pagmamahal sa lupa. "Inay, you look so beautiful today," ang sabi ni Francelia nang makalapit siya. Kinuha niya ang isang kamatis mula sa basket at naramdaman ang init ng araw na nananatili pa rin sa balat nito. Ang bawat kalyo sa kamay ng kanyang ina ay tila mga medalya ng karangalan, isang patunay na ang tunay na yaman ay nagmumula sa paggawa, hindi sa pagnanakaw. "Francelia, anak, look at this. Napakaganda ng ani natin ngayong buwan," sabi ng mga bata. Wala na raw silang utang na iniisip gabi-gabi. "We can finally breathe, anak. Ang sarap palang huminga ng walang takot." Ang sagot ni Aling Magda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Lumapit si Attorney Leon na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang seryosong muka ay bahagyang lumambot nang makita ang kapayapaan sa paligid. Inabot niya ang isang dokumento kay Francelia. "Madam President, it's official. The Magda Flores Cooperative and Scholarship Fund has been approved. Starting next month, we will be funding the education of 30 children of our farmers, focusing on agricultural sciences and finance. We are not just giving them seeds, we are giving them the future." Ang ulat ng abogado. Naramdaman ni Francelia ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang hiya na pilit na ipinalunok sa kanila ng mga Soriano ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding pagmamalaki. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay ang malawak na lupain na ngayon ay pag-aari na ng mga taong tunay na nagmamahal dito. "Leon, I want to make sure na ang bawat bata rito ay malalaman ang halaga ng kanilang mga kamay. I want them to be proud of their roots. Hindi na sila kailangang yumuko sa sinuman dahil lang sa suot nilang tsinelas." Ang wika ni Francelia, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Kinuha ni Francelia ang binalabal ni Aling Magda, ang mismong balabal na tahi sa kamay na naging mantsa sa paningin ni Doña Ofelia. Marahan niya itong muling isinuot sa balikat ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang balabal ay hindi na simbolo ng kahirapan. Ito ay naging isang korona ng tagumpay, isang baluti ng isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng unos. "Let's go home, inay." Ang hapunan ay nakahanda na at ang buong baryo ay naghihintay sa atin. Ngayong gabi, tayo naman ang magdiriwang, ang masayang yaya ni Francelia. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang bawat hakbang nila sa lupa ay tila isang pasasalamat. Ang sugat ng nakaraan ay sarado na, at sa bawat punla na kanilang itinanim, isang bagong buhay ang sumisibol. Isang buhay na kailanman ay hindi na muling matatapak-tapakan ng kahit na sinong mapang-api. Ang takbo ng panahon ay tila isang ilog na humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Iniiwan ang mga batong napatibay ng agos at ang lupang naging mataba dahil sa mga pagsubok. Lumipas ang ilang taon at ang Batangas ay hindi na lamang kilala sa kape at baka, kundi bilang sentro ng makabagong agrikultura na may pusong kumikilala sa maliliit na kamay na nagpapakain sa bansa. Sa gitna ng isang malawak na bulwagan na yari sa kawayan at salamin na nakatayo sa gitna mismo ng mga luntiang palayan, nagtitipon ang mga tao. Walang amoy ng mabibigat na pabango o alak. Ang tanging nananaig ay ang amoy ng bagong aning palay at ang sariwang hanging nanggagaling sa mga bundok. Ito ang araw ng pagtatapos ng unang pangkat ng mga iskolar ng Magda Flores Foundation. Nakaupo si Francelia sa unang hanay, suot ang isang simpleng barong na gawa sa pinong pinya.
Ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Sa tabi niya, si Aling Magda ay nakaupo ng may tuwid na likod. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay hindi na itinatago. Ang mga ito ay simbolo na ngayon ng isang pundasyong nagtaguyod sa pangarap ng marami. Inay, look at them. Sila na ang susunod na hahawak sa ating nasimulan. Hindi na nila kailangang dumaan sa naranasan natin. Ang pabulong na sabi ni Francelia habang pinapanood ang mga kabataang masayang nag-uusap sa kanilang mga toga. Salamat sa Diyos, anak. Ang akala ko dati, ang hiya ay abambuhay na nating dadalhin. Pero tama ka, ang tunay na kahihiyan ay wala sa suot o sa pinagmulan, kundi sa masamang gawa. Ang sagot ni Aling Magda, ang kanyang boses, ay puno ng katuwasan. Bago magsimula ang programa, isang lumang dyaryo ang nakalatag sa gilid ng mesa ni Attorney Leon. Isang maliit na balita sa sulok ng pahina ang nagpapakita ng isang larawan mula sa isang malayo at madilim na pantalan sa Maynila. Isang lalaking mukhang matanda na sa edad na 30, marumi ang muka at may bitbit na mabibigat na sako ng semento. Si Miguel Alejandro Soriano. Sa tabi nito, may balita rin tungkol sa isang matandang babaeng nakatira sa isang maliit na kwarto sa likod ng palengke. Madalas makitang nakikipagtalo sa mga ususero dahil sa huling piraso ng kanyang natitirang pekeng, alahas. Doña Ofelia. Nang makita ito ni Francelia, hindi siya nakaramdam ng galit. Wala ring saya sa kanyang puso para sa kanilang pagbagsak. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagkilala na ang bawat butil ng palay na itinanim sa kasamaan ay aanihin din sa pait ng tadhana. Tumayo si Francelia at umakyat sa entablado upang magsalita. Hindi siya gumamit ng mikroponong nagniningning sa diamante. Ang kanyang tinig ay sapat na upang punuin ang bulwagan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong utusan o kung gaano kalaki ang bangko mo. Real power is having the dignity to stand tall and the heart to lift others up. Ang panimula ni Francelia. Ang aking ina, na pilit hinamak ng mundong mapagkunwari, ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nasusira ng putik. Morality doesn't need to show off wealth to be respected. Only the hollow ones need the glitter to hide their decay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tinawag niya si Aling Magda sa entablado. Sa harap ng mga iskolar, ng mga magsasaka, at ng mga taong nagmula sa iba't ibang dako ng bansa, muling kinuha ni Francelia ang binalabal ng kanyang ina. Ang lumang binalabal na tahi sa kamay na dumaan sa ulan at luha ng nakaraan. Maingat niya itong isinuot sa balikat ni Aling Magda. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana. Ang mga tao ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan, isang parangal para sa isang inang nanatiling matatag at isang anak na hindi kailanman lumimot. Habang nagtatapos ang araw, naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang bahay sa gitna ng bukid. Ang amoy ng gabi ay nagsisimulang lumaganap, malamig at banayad. Ang mga bituin sa langit ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pilus, kasing ningning ng katarungang sa wakas ay nakamit na. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na tagumpay, Francelia, ang sabi ni Aling Magda habang nakatingin sa malawak na taniman. Yes, inay. This is the harvest we all deserve. A harvest of love, dignity, and truth. Ang huling tugon ni Francelia habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina patungo sa liwanag ng kanilang tahanan.